Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasam mo ang baril mo. Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salip na! Salvasyon! Marami-rami din akong nakausap sa araw nito. Panay mga kaanak nung namatay ang lumapit sa akin. Mabuti na lamang at walang nakakilala sa akin. Naitago ko ang tunay hitsura ko sa pamamagitan ng make-up ko. Nakasanglas pa ako ng tainted. Kabaliktaran sa hitsura ko noon. Hindi ko dapat makilala ng sinuman para maprotektahan ko ang buhay ni lolo at lola na magiging unang target ng mga taong nakakabangga ko. Ngayon lamang ulit ako nakauwi sa bahay nito. Namiss ko rin ang bahay nito, kahit maliit, pero sobra kong namiss dahil naririto lahat ang magaganda kong alaala, kasama sina lolo at lola. Nagriring ang cellphone ko. Sino kaya ito? Hello? Hello? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng cellphone number na to? At bakit mo tinatanong? Ikaw itong tumawag sa akin. Sino ba ito? At babae pa lang nagmamay-ari ng cellphone number na to. Sino nga ito? At paano mo nalaman ang phone number ko? Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman ang phone number mo. Ang mahalaga ay naipaalam ko sa iyo na wanted ka na sa samahan namin. At para sabihin ko sa iyo, dahil kahit babae ka, ay hindi ka sasantuhin ng baril ko. At dahil babae ka, paglalaruan muna kita. Sino ito? Sino ito? Pinatayan ako ng kanyang cellphone. Yun ang akala niya. Bakit? Hahayaan ko bang matuntun pa ako? Itatapon ko ng SIM card nito para mawalan sila ng komunikasyon sa akin.
kwentuhan namin ni Lola at Lolo, ay nabanggit nila na marami palang mga kadalagahan at marami nang nawawalang mga batang babae at batang lalaki. Bakit ganun? 1 taon lamang akong nawala, pero marami ang krimeng nangyayari. Anong nangyari sa bayan ko na dating tahimik? Naging pugan na ba ng masasamang loob ang bayang ito na dati ay tahimik? At kung hindi ako nagkakamali, ay si Nicole ang mayor dito. Anong ginagawa ni Nicole kung gano'n? Sa bagay, kailan lamang naging mayor si Nicole? Siguro, ang may kagagawa nito ay ang mayor na pinalitan ni Nicole. Ang dami kong naisip. Hindi ko na namalayang naririto na ako sa loob ng presinto. Saribda. David? Kailan ka pa dumating dito sa atin? At saka anong nangyari sa'yo? Bakit ka biglang umalis tayo? Ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko. Hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko sa kanya. Saribda, kamusta ka na? Ano bang ginagawa mo dito sa presinto? David? Ang lakas ng kaba ng dibdib ko. At ang saya-saya ko nang makita ko si David. Pero, kailangang pigilan ko ang damdamin ko. Kailangang maiwasan ko siya para hindi siya madabay. Excuse me? Oh, bakit nakalimut kong mag-makeup? Hindi porket naririto ako sa presinto, ay hindi na ako mag-makeup. Nakilala tuloy ako ni David. Saribda, sandali lang. Saribda, sandali. O ano, nakontak mo ba ulit ang babaeng Osyosera? Ha, Max? Hindi na nagdiring ang cellphone niya. Hindi bale. Osyosera lang naman yun eh. Isa pa, babae lang. Madaling dispatsahin. Siya nga pala, may mga Chinese na darating sa Makalawa. Mag-e-invest sila sa ating negosyo. Talaga? Oo, kaya kailangan madagdagan ang manpower natin. Yun na nga ang isang problema eh. Ang iba sa mga trabahador natin ay ang tatamad. Mga tamad? Oh, ano bang dapat gawin sa mga makukupad kumilos? Kung ako lang sanang humahanap sa mga trabahador, ay ako mismo ang magpaparusa sa kanila. Hindi na kailangang humarap ka sa kanila. Ang gawin mo, kausapin mo ang manager. Siya mismo ang magpaparusa sa mga makukupad kumilos. Ano kayang parusang ipapataw sa mga hindi makakota? Itali silang patiwarik at isubsob sa tubig na nasa drum. Nasa mission ko. Hindi ako dapat magipaglapit kahit kanino para hindi sila madamay sa laban ko. Kailangang makalayo ako kay David. Saribda, sandali lang. Bakit Dali na. ganito ang nararamdaman ko? Nilalayuan ko na nga siya. Dali lang, mag-usap tayo. Kailangan Galit ka kong ba sa akin? magpakatatag alang-alang sa kanyang kaligtasan. Pwede ba? Bitawan mo ang braso ko. Kung hindi, ihahabla kita. Saribda. Hindi lamang ikaw ang nasasaktan, David. Maging ako ay nasasaktan. Pero kailangang tiisin ko para hindi ka madamay. Dahil na Saribda. may banta sa buhay ko. Kung galit ka sa akin, sabihin mo. Huwag sampalin mo ako. Para mawala yung galit mo sa akin. Kausapin mo lamang ako. Saan bang office ng hepe ninyo? Gusto ko siyang makausap. Doon. Teka, sasamahan kita. Wag na.
Kaya ko ang sarili ko. Anong nangyari sa'yo, Saripda? Bakit parang ang lamig-lamig mo na ngayon? Bakit, Saripda? Bakit? Pwede rin pala akong umutang kahit na staff ako dito. Oo naman, lending nga eh. Online lending. At kung ayaw mo namang manghiram dahil may sahod ka naman sa mga kakilala mo, pwede mong i-recommenda. May komisyon ka. May commission ako bukod sa sahod ko. Oo, at kung magaling kang dumiskarte rito, madali kang yayaman. Sumunod lamang tayo sa patakaran dito. Ay, kasama tayong asenso. Yun, ang sabi ni si Sir Max. Si Max? Na hindi pa natatapos ang high school? Itinawag na Sir Max? Sa bagay, siya nga naman ang may-ari ng pasugalang ito. Hindi ka taka-taka na tawagin siyang Sir Max. Ay, nako. Mabait din palang hepe dito. Ginawa niyang casual ang pag-usap namin. Kahit medyo may kasalanan ang pinag-usapan namin. Kaya lang, hindi niya sabi sa akin ang impormasyon, kundi kukunin ko raw ang mga impormasyon kay David. Dahil siya ang nakakaalam. Hindi ko din pala maiwasan ang David na ito. Dahil siya ang makapagbibigay sa akin ng impormasyon. Hindi balik. Sa ngayon siguro ay kailangan ko makipag-usap sa kanya. Dahil kung magtatagal ako dito, ako mismo ang makakadiskubre ng mga taong sangkot sa sinasabi ni Hepe na sindikato. Saripda, Oh, David! Ang lakas-lakas ng pintig ng puso ko. Ang saya-saya ko. kamusta na pala yung pakikipag-usap mo kay Hepe? At ano nga pala yung ginagawa mo dito? David, sinabi sa akin ni Hepe na ikaw raw ang nakakaalam ng mga pinaghihinalaan ninyong sangkot sa sindikato. Pwede mo ba ibigay sa akin? Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa mga listahan ng mga pangalan sa sindikato? Kailangan manintigan ako sa pagiging malamig ko sa kanya para layuan niya ako. Saripda, kinakausap kita. Basta ibigay mo sa akin. Wala nang marami pang tanong. Saripda? Sorry. Sir Officer, sa iyo ko raw kasi kukunin ang listahan ng mga taong sangkot sa sindikato ng pinaghinalaang online pasugalan kung tatawagin ay Hugo. Oh, David! Ikaw pala. Halika, pumasok ka. Salamat po. Kumusta ka na? Matagal kang hindi nagpunta dito umalis ka rin pala dito sa atin noon. Bakit ba? Tulad ng paalam ko sa inyo noon, pumunta ko ng Maynila. Namasukan ako bilang security guard. At sa awa ng may kapal natapos ko rin yung kurso ko na criminology. At heto nga, pulis na ho ako ngayon, Lola. Siya nga po pala, si Saripda po. Andito na po ba siya? Ay nako, kaalis lamang kaninang 6:00 ng gabi. Ho? Oo, alam mo,
ay isa siyang secret agent ng gobernadora sa kabilang probinsya. Secret agent? Oo, ewan ko ba sa babaeng yun. At sa dinami-dami ng trabaho na pwede niyang pasukan yung pang pagiging secret agent ang napiling trabaho. Ho? Oo, pinagsasabihan nga namin kaya lang matigas ang ulo. Gusto raw tumulong sa mga tao. Pero Lola, kung kaming mga pulis nanganganib ang buhay dahil sa pakipaglaban namin sa mga masasamang loob. Mas mapangalib ang trabaho niya dahil pailalim din ang gagawing pagmamatsyag. Lalo na sa mga taong minamanmanan niya. Ha? Babae pa naman siya. Ha? Oo, Lola. Kaya sabihin niyo sa akin kung saan ko siya matatagpuan at kung saan siya nakatira at na maprotektahan ko siya. Kanina pa nag-uusap sina Nicole at ang chick na yon. Ano kayang pinag-uusapan nila? Baka sa mukha ni Nicole na seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Nakikinig lamang si Nicole habang nagsasalita ang incheck. Hayun, tumayo na yung incheck sa lamesa. Sa wakas, natapos din ang kanilang pag-uusap. Tumayo na rin si Nicole. Iniwan ng incheck si Nicole at sinulyapan ako ng incheck at nginitian. Tanda siguro ng pasalamat sa akin ng incheck na yon. Pero, sino kaya ang incheck na yon? Bakit bigla yatang naging seryoso ang kanilang pag-uusap? Kayong hindi naman siya kilala ni Nicole. O ayan, tumayo na silang dalawa. Nagtungo na sa pintuan ng restaurant na to ang incheck. At patungo na rin si Nicole dito sa lamesa ko. Hello, Max. Ang ganda pa ng pagbati sa akin Bakit kaya? Nainip ka ba? Hindi naman. Nagtataka lamang ako dun sa pag-uusap ninyong dalawa ng incheck na yon. Bakit? Hindi mo ba nakikilala ang kausap ko? Hindi. Ang alam ko lang, incheck dahil maputi at singkit. Ganun ba? Malayon. Mahirap din pala kuminsan ang mag-isa sa bahay. Walang makausap, magpapanisan ka pa ng laway. Teka nga, tatawagan ko lamang sina Lola. Tutal, hindi pa naman malalim ang... Ang boses ng bata? Himala. Biglang nagkaroon ng mga bata sa subdivision na ito. Ano naman ang batang ito, oo? Kahit gabi na gusto pang maglaro. Ay, bata! Bumalik ka rito! Nagriring ang cellphone ko. Si Sir Ruben. Tumatawag. Hello, sir! Kumusta ka na dyan sa bago mong tirahan? Sir Ruben, kayo pala. Mabuti naman po. Wala bang loko-loko dyan? Wala naman po, sir. At kahit na may magtangka ng masama sa akin, huwag kayong mag-alala. At kompleto po ako ng gamit para maprotektahan ko ang sarili ko. Ikaw naman kasi, kung bakit pa kasi naisipan mo pang lumipat ng tirahan. Okay lang po ako dito, sir. Yung bilin ko sa'yo huwag na huwag mong ibibigay ang address mo dyan kahit kanino. Maliban lamang kina lolo at lola mo.
Opo, sir. Kayo lamang po at ang lolo at lola ko ang nakakaalam. Hello, Saripda. Natutulog ka na ba? Gob, kayo pala. Napatawag kayo. Oo. Nakalibutan ko kasing ibilin sa bodyguard ko na sabihin sa'yo. Kaya ako na mismo ang tumawag sa'yo, Saripda. Nang ano po? May nakapagsabi sa akin na sa barangay San Marcelino ng bayang ito, ninala ang mga bata. Mga bata? Bakit po? Ano ang tungkol sa mga bata? Mga batang nadukot. Kaya gusto kong manmanan mo ang barangay San Marcelino dahil dyan kinuha ang mga bata. Ganon po ba? Oo. At kapag nakumpirma mo na nasa barangay San Marcelino nga ang mga bata, itawag mo kaagad sa akin. Opo, Gob. Ano ba naman to? Gabi-gabi na halos wala akong tulog. Hindi ako nakakatulog. Mula nang magkita kami muling David siya na lang lagi ang laman ng isip ko. Nalulungkot tuloy ako sa nangyaring pag-iisnab ko sa kanya. Kumusta na kaya si David? Hinaantok din ako sa wakas. Teka nga't, papatayin ko ng TV para makatulog na ako. Ano yun? Ano ang ingay na narinig ni Saripda? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvacion!